Yes, tumikim ako. This is Heather's mom. She's with us. Sinabi niya ang address niya. Hindi ko man gaanong naintindihan, pero alam kong sa address ng mga magulang niya ang kanyang binanggit. Nandoon si Heather. At kung paano siya napunta doon, iyon ang hindi ko alam. Hindi pa ako ready para rito. Ano bang ginawa mo, anak? Tumayo ako at kinuha ko ang aking bag. Tara, puntahan na natin si Heather. Wala akong magagawa, kung hindi harapin ang taong ayaw ko pa sanang makita. Kumusta kaya si Heather doon? Nandoon kaya si Maureen? Sana naman pinakitunguhan niya ng maayos ang aking anak. Ayaw kong masaktan ang damdamin ni Heather. Ito mismo ang dahilan, kung bakit ayaw ko pa sana na magkakilala sila. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari. Hindi niya alam na mayroon ng ibang pamilya ang kanyang daddy. Hindi ko pa kasi pwedeng sabihin sa kanya, dahil masyado pa siyang bata. Hindi pa niya ito maiintindihan. Nag-book ako ng Grab, and in less than 30 minutes nakarating ako sa mansyon ng mga Lucero. Ganoon pa din ang mansyon, walang binago katulad pa din ito ng dati. Kabadong-kabado akong bumaba ng sasakyan. Bukas ang main door ng bahay, na para bang inaasahan nilang may darating, kaya hinayaan nilang nakabukas ito. Pagtapak ko sa loob ng malawak na receiving area ng bahay, dinig ko agad ang matinis na boses ni Heather. My name is Heather Carrion. Binago ko ang apelyido naming mag-ina. I am 5 years old. Mag 6 years old ako next month. Wiling-wili sa kanya ang lolo at lola niya. Ganoon din ang kanyang tito at tita. May mga bata din sa bahay, mga pinsan niya. Si Aaron ay parang wala sa sarili, habang nakatitig sa kanyang anak na bibong-bibo. My mother's name is Heather. Tawag ko sa aking anak. Nagangat ng mukha si Heather. Ang buong mag-anak ay napatingin din si gawi ko. Mommy, mommy, tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhad naman ako at mahigpit siyang niyakap. Anak, alalang-alala sa'yo si mommy. I'm sorry mommy. Nakita ko kasi si daddy kanina sa mall. Kaya sinundan ko kaso nakasakay na siya sa car niya. Tapos nakita ko si lolo ko, kaya sumama ako sa kanya. Sinabi ko na anak ako ni daddy. Ayaw pa niyang maniwala na anak ako ni Aaron Lucero. Sinabi ko na anak niya ako kay Jenny Carrion. Ngumuso siya. I can imagine her face, while explaining to his lolo earlier. Baka nakasimangot na siya kanina, dahil ayaw siyang paniwalaan. I showed him my pillow. Dala daw niya ang maliit niyang unan. Nasa backpack niya. And then he believed me. Nanlalaki ang mga mata na kwento niya. I told him to bring me to my daddy. Hinilot ko ang aking ulo. Si mommy, nasa Pilipinas na sila. Nakabalik na sila sa Pilipinas. Pati si daddy ko nasa Pilipinas na din. Natutuwang kwento niya. Kinagat ko ang aking labi, at halos hindi ako makatingin sa buong pamilya, na nakatuon na ngayon ang tingin sa amin. Marahan akong tumayo at humarap sa kanila. Hindi ko alam ang sasabihin ko, kaya nagkasya na lang ako na batiin sila. Hello po, kumusta po kayo? Tiningnan ko si mommy, na ngayon ay dahan-dahan nang naglalakad palapit sa akin. Umiiyak siya, at nang makalapit siya niyakap niya ako ng mahigit. Oh Jenny, hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo. Araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kong pinapanalangin na sana magbalik ka na. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha ko. I'm so sorry po mommy. Sorry po kung pinag-alala kita. Lumapit din si daddy. Sina ate at kuya ay nakiyakap din sa akin. Napahagulgol ako. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Nang bumitaw sila sa akin, napatingin ako kay Aaron. Nakatayo na siya ngayon habang nakatingin sa akin. Ang dalawang kamay ay nakasuksok sa magkabilang bulsa ng suot niyang slacks. Pinilit kong ngumiti. Hi, bati ko out of awkwardness. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, kaya mas lalo pa akong nailang. Nag-iwas na lang ako ng tingin. Kumain ka na ba? Hinihintay ka naming dumating para sabay-sabay na tayong kumain, sabi ni mommy. Nahihiya man ako, pero wala akong magawa, kung hindi ang ponlakan ng aking ex-in-laws. Nauna na nga din si Heather na magpunta sa dining. Ang dami kong gutom mommy. Halos tumirik ang kanyang mga mata. Ang arte naman ng batang ta. Katabi ko siya, sa gilid naman niya ay ang kanyang daddy, na hanggang ngayon ay tahimik pa din.
Pinagsandok ko si Heather ng ulam. Daddy, why are you not eating yet? Tanong niya sa kanyang ama. Napatingin ako kay Aaron. Hindi pa siya kumikilos, para maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Nakatingin siya sa kanyang anak. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan ngayon. Subuan na lang kita daddy. Ngumiti si Aaron. Natuwa din ang buong mag-anak. Ang sweet naman ng baby namin. Hinaplos niya ang buhok ng malambing na bata. Sinubuan niya nga ang kanyang ama. Pinunasan din ni Heather ang dumikit na sauce sa gilid ng labi ng daddy niya. Masarap daddy? Tanong niya sa ama. Yes, masarap. Ngumiti si Heather at pinilig pa ang kanyang ulo. Masarap din po magluto ang mommy ko. Ngumiti ako pero hindi na tumingin sa kanila. Napansin ko kasi na napasulyap si Aaron sa akin. Kumain ka na anak, utos ko. Opo, mommy. Ay, gusto ko din po ng ganyan na ulam lolo. Sige, lalagyan ko ang plato mo. Mabilis na kumilos si Aaron. Ang ingay ni Heather habang kumakain. Panay puri niya sa mga ulam. Gusto ko din yan, ice cream. Mommy, can I eat ice cream? Sige anak. Pero kaunti lang okay. Nainggit siya sa kanyang pinsan. Hindi ko na kasi siya pinag-ice cream sa gabi, dahil nang minsan na pinakain namin siya ni Chell ng ice cream sa gabi, gumising siyang may ubo kinaumagahan. Patapos na kaming kumain, hindi ko alam kung paano ako magsasabi na uuwi na kami, at babalik sa kondo ni Heather. Wiling-wili siya dito. Hindi ko nga din alam kung gusto ba niyang umuwi. Parang nawala na sa isip niya, na hindi naman kami dito nagstay. Saan ba kayo nakatira all these years anak? Tanong ni mommy. Nagpapababa na kami ng kinain. Nasa sala na ulit kami. Si Heather ay nakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Hindi ako agad nakasagot. We are living in an island. Si Heather ang sumagot. Kinumpas pa niya ang kanyang kamay. Sumakay kami ng helicopter, tapos sumakay kami ng bangka, tapos sumakay kami sa car, hanggang sa condo hotel kung saan kami nagstay. Buti na lang at hindi niya alam ang address, dahil kung hindi, malamang naidaldal na din niya. Napatingin sa akin si Aaron. Kita ko kung paano gumalaw ang kanyang panga. Galit ba siya? Sa akin. Bakit? Daddy, nakasakay ka na sa helicopter. Tanong naman ni Heather sa ama niya. Tumayo siya at nagpakandong dito. Malambing naman ang ngiti sa labi ni Aaron sa anak niyang naglalambing. Yes baby. We have a chopper and a helipad in one of our towers, sagot niya na kinamangha ng kanyang anak. Wow! You are rich daddy. Tumawa lang si Aaron pero agad ding sumeryoso, nang mapansin na nakatingin ako sa kanya. Nagbaba ako ng tingin, at pinaglaruan ang aking mga daliri. Si Lucinda sa gilid naman ay nakamasid lang. Pero pag alis namin dito, tiyak na madami na naman siyang masabi. Gabi na at inaantok na din si Heather, kaya naglakas loob na akong magpaalam. Aalis na po kami, paalam ko gamit ang maliit na boses. Ha, hindi kayo matutulog dito? Nagtatakang tanong ni mommy, tita. Naka-check-in po kami sa kondo. Pwede naman kayo dito, alok niya pero umiling ako. Mommy, gusto ko po dito mag-sleep. Alanganin akong tumingin sa aking anak. Si Aaron naman ay napatikhim, kaya hindi ko tuloy alam kung paano ko sasabihin sa anak ko, na kailangan na naming umuwi muna. Tiyak na kailangan na ding umuwi ni Aaron sa bahay nila ni Maureen. Bumalik ka na lang dito bukas anak. Hindi pwedeng dito kami matulog. Ano na lang ang sasabihin ni Maureen? By now, tiyak na wala pa siyang kaalam-alam sa nangyayari. Baka mamaya bigla siyang sumugod dito. Tiyak na magkakagulo kami, kapag sinaktan niya ang anak ko. Pwede naman kayong matulog dito. Kunin na lang natin ang mga gamit niyo sa kondo, sabi ni Daddy. Napakamot ako ng ulo. Iyong mga damit mo, nandoon pa sa cabinet, sabi ni Aaron. Parang nalulon ko ang aking dila. Hindi na ako nakapagsalita. You want to sleep here? Malambing na tanong ni Aaron sa kanyang anak. Yes Daddy. I want to sleep beside you. Please mommy. Please. Ilang minuto akong nag-isip. Sige, you can sleep here. Pumalakpak na sa tuwa ang aking anak. Napangiti din si Aaron. Hinalikan niya ang pisngi ng anak na karga-karga niya. Iyong damit mo, sabi ko habang nag-iisip. Ipadala ko na lang siguro. May dala akong 3 pares na damit niya. Sabi ni Lucinda. Aba, planado lang.
Nilabas niya ang mga damit mula sa kanyang bag. Okay. Kinamot ko ang aking braso. Kinakabahan ako. Mag-night bath ka na, para makatulog ka na. Okay mommy. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Mabigat ka na baby. Si daddy na lang ang magbubuhat sa iyo hanggang taas, sabi naman ni Aaron. Nauna na itong humakbang patungong hagdan. Nahihiya naman akong ngumiti kina mommy, daddy, at sa kapatid ni Aaron. Sumunod na ako sa kanila, kaso nang mapansin ko na hindi sumunod si Lucinda, pinandilatan ko siya. Ay sasama ba ako? Member ba ako ng family? Baliw talaga ta. Sobrang awkward, lalo na nang makapasok kami sa loob ng silid, kung saan kami nagstay noon ni Aaron. Kung saan tinuring niya akong isang asawa. Jenny, naka-move on ka na. Huwag ka na ding magbalik tanaw pa. May muri na siya ngayon. Baka nga naghihintay na din ang mag-ina niya sa bahay nila. Hinatid ni Aaron si Heather hanggang sa loob ng banyo. Saan ka pupunta daddy? Tanong naman agad ni Heather, na para bang takot iwanan ng kanyang ama. Hintayin kita sa labas. Okay, huwag kang aalis ha. Saan naman ako pupunta? Tanong naman ni Aaron. Baka pumunta ka ulit sa ibang bansa. Wala kaming pamasahe para sumunod ni mommy, malakas ang boses na sagot ni Heather. Nagtaas ng kilay si Aaron. Hindi ako pupunta ng ibang bansa, iyan ba ang sinabi ng mommy mo sa'yo? Nainiwan ko kayo at nagpunta ako sa ibang bansa. Seryoso ang mga mata niya, habang nakatingin sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko. Hindi naman sumagot si Heather. Nakatingin ito sa akin, saka ililipat ang mga mata kay Aaron. Bakit ka po nagagalit sa mommy ko? Napasinghap si Aaron. No baby, daddy is not mad at your mom. Akala ko nagagalit ka eh. Love lang. Ngumiwi ako. Love. Hindi naman ako mahal o minahal ng daddy mo anak, kung alam mo lang. Calm na baby, maliligo na. Okay po mommy. Habang pinapaliguan si Heather, kinausap ko siya ng maayos. Hindi nagustuhan ni mommy ang ginawa mo kanina. I know mommy, Heather is bad. Sorry po, nakita ko kasi si daddy ko, kaya hinabol ko siya. Bamantong hininga ko, at malamlam na pinagmasdan ng aking anak. Masaya ka? Nakangiting tanong ko. Yes po, nakilala ko si daddy, si lolo, si lola, si tita at tito. Tapos may mga cousins din ako. Ngumiti ako. Mommy is happy too, because you're happy. Pagkatapos paliguan, binihisan ko na siya. Nakaligo na din si Aaron, mukhang ginamit niya ang banyo sa may guest room. Daddy, basahan mo ako ng book. Walang book na pang baby si daddy anak eh. Bukas na lang, bibili tayo sa mall. Okay, kwentuhan mo na lang ako about monsters. Monsters. Hindi ka ba natatakot sa monsters? Hindi daddy. Imagination lang ang monster. Nagkwento si Aaron. Panay naman ang kontra ni Heather sa kwento niya, kaya napapatawa na lang siya. Ikaw na nga lang ang magtuloy sa kwento. Si daddy na lang ang makikinig. Nakaupo lang ako sa gilid, habang nakahiga silang dalawa. Nakaunan si Heather sa kanyang mga braso. At pagkatapos ng 30 minuto, nakatulog din siya. Tumayo na ako para makaalis na din. Bukas ng umaga ko na lang siya sasunduan. Rumahistro ang gulat sa mukha ni Aaron, ngunit hindi siya nagsalita. Uuwi na din muna ako sa kondo. Ngumiti ako at hindi na siya hinintay pa na magsalita. Palabas na ako nang mapansin ko si Lucinda, na nakahilata na sa may sahig, sa may carpeted floor. Kung saan-saan na lang ta natutulog. Lucinda, OB, uuwi na tayo. Oo, tara na. Nagkusot siya ng mata saka nag-inat-inat. Hindi ka matutulog dito, sa tabi ng mag-ama mo. Kinurot ko siya sa tagiliran. Sabi ko nga, uuwi na tayo. Pagbaba namin ng hagdanan, nasa sala pa din sina daddy at mommy. O anak, uuwi ka. Opo tita. Ano, tita na lang. Nagkamot ako ng kilay at kemeng ngumiti. Inaantok na din talaga ako, kaya gusto ko nang umuwi. Sige anak, bukas na lang tayo mag-usap-usap. Masaya kami ng daddy mo na ayos ka lang. Pero kapag naiisip namin ang hirap mo mula pagbubuntis kay Heather, nakakaramdam kami ng lungkot. Kung bakit kasi kailangan mo pang umalis noon. Naiyak ako ngunit hindi ako nagsalita. Tingin ko hindi na dapat pang ungkatin ang nakaraan. Sige po, bukas na lang po ulit. Babalik po ako bukas ng umaga. Sige anak.
Niyakap nila ako. Pinahatid nila kami sa driver nila. Nakakapanibago na hindi ko katabing matulog si Heather, pero dahil alam kong mahimbing na ang tulog niya sa tabi ng kanyang ama, nakatulog naman ako ng mahimbing sa magdamag. Bago ako naligo kinaumagahan, ay kumuha na muna ako ng damit ni Heather, at nilagay sa aking bag. Naglalagay na ako ng moisturizer sa aking mukha, nang sumilip si Lucinda sa may pintuan. "Ba't iyan ang damit mo, B?" Nagtatakang tanong niya. Napatingin naman ako sa suot ko. Nakasuot ako ng white sando at blazer on top, fitted jeans, saka closed shoe na flat. Bakit? Anong mali sa suot ko? May meeting ako ngayon, kaya kahit paano kailangan kong magmukhang formal. May mga magaganda kang coordinate terno na pwedeng pang formal, sa malita mo ah. Saka na, ilang araw pa naman tayo. Sa ibang araw ko na lang susuotan. Basta na lang niya hinalungkat ang malita ko. Heto oh. Pinakita niya sa akin ang 3-piece na damit. Lace cream sando, at iyong terno na blazer at short. Sa susunod na araw ko pa susuotin iyan, kapag nagkita kami yung isang kaibigan ko na CEO ng beauty products. Ngayon mo na suotin. Ang ganda-ganda mo kapag ganito ang suot mo eh. Makahulugan ko siyang tiningnan. Ewan ko sa'yo B. Ayaw ko. Bahala ka dyan. Tinignan ko ang sarili ko sa full body mirror. Mas okay kung mag-heels ka, puna na naman niya. Mahilig sa damit at fashion si Lucinda, kaya madami siyang alam pagdating sa pag-style or mix and match ng mga damit. Kinuha ko ang isang heels ko at ito ang sinuot. Lumabas na ako ng silid, para magtimpla naman ng aking kape. Hindi mo talaga isusuot iyon. Pangungulit niya. Alam ko iyang ginagawa mo. Sabi ko, and no, okay na itong damit ko. Kumain kami ng kaunti, bago kami lumabas ng kondo, para mapuntahan na namin si Heather. Mukhang wala pa namang asawa iyong ex-husband mo, sabi ni Lucinda habang nasa biyahe kami. Ang likot talaga ng kanyang imahinasyon. Alangan naman na sabihin niya ang tungkol sa asawa niya kay Heather, sa first meeting nila. Alam niyang masasaktan ang bata kaya hindi muna niya sinasabi. At alam din siguro nila na walang alam ang bata sa totoong estado namin ng ama niya, paliwanag ko naman. Paano kung wala nga? Meron. Si Aaron pa. Mahal na mahal niya si Maureen. Baka nandoon lang ang babae sa bahay nilang mag-asawa. Hinilat ko ang aking ulo dahil bigla itong sumakit. Basta ako, naniniwala ako na kayo talaga ni Aaron ang para sa isa't isa. Umirap ako ngunit hindi na nagsalita. Paano naman niya nasabi iyon? Kagabi nga lang niya nakita si Aaron. Sa paraan pa lang kung paano kanya titigan kagabi, tumawa ito. Hay naku, bakit ba? Totoo naman eh, giit naman niya. Inikat ko ang aking mga mata. Hindi niya ako minahal. Di ba nakwento ko na sa'yo noon? Oo, pero syempre kwento mo yun eh. May 3 sides ang isang kwento. Side mo, side niya at pangatlo, iyong katotohanan. Whatever, malapit na tayo. Tigilan mo na iyang iniisip mo. Maging formal lang tayo. Bumaba na kami ng sasakyan. Diretso kaming pumasok sa may living room. Naroon na sina Ma'am Este, Tita at Tito. Mukhang inaabangan na ng mga ito ang pagdating ko. Wala pa si Heather. Baka kagigising pa lang niya. Pumasok na kaya si Aaron? It's 5 minutes before 8. Baka nakaalis na to ngayon. Good morning, hiha. Bumeso ako sa dalawang matanda. Si Heather po. Pinapaliguan siya ng tita niya. Nandoon din si Aaron. Mal-late na siya hindi pa din siya pumasok. Naupo na lang ako sa katabing sofa ni Mommy, habang hinihintay na bumaba ang anak ko. Kumusta hiha? Ayos naman po, tipid kong sagot. Naiilang talaga ako. May kung ano din kasi akong nakikita sa mukha ng aking biyenan. Parang gustong-gusto niyang makipagkwentuhan sa akin, pero parang nagpipigil siya. May pumipigil sa kanya. Nang makita kong pababa si Heather sa hagdanan, napangiti ako. Kumaway naman si Heather sa akin. Kasama niya ang kanyang daddy. Nakaligo na sila parehas. Nakasuot si Aaron ng button-down polo. Mukhang magpapalit lang siya ng pasok sa work. Mommy, tuwang-tuwang sigaw ng anak ko. Hello baby ko. Bakit wala ka po paggising ko? Kasi may kinuha si Mommy sa kondo. Okay po Mommy. Mommy, sasama ako kay Daddy sa office. Ha, sinusundo ko na siya eh. Isasama ko sila ni Lucinda ngayon. Pwede ba?
Nakangiting tanong ni Aaron. Please mommy. Pangungulit naman ng anak ko. Sige, basta behave ka, okay. Ipapasama ko na lang si Lucinda. Kay Heather lang ako nakatingin. Yehey, ngumiti si Aaron at tumungo. Tumayo na din ang mga in-laws ko. Tara na, mag-breakfast na muna tayo. Tapos na po akong kumain. May meeting po ako ng 9, kaya mauuna na po ako. Sige hiha, mag-ingat ka. Salamat po. Nilapitan ko si Heather. Magpakabait ka, okay. Huwag mangungulit. Huwag mong pasasakitin ang ulo ng daddy mo, okay. Bilin ko sa anak ko. Yes mommy. Punta ka mamaya dito. Yes baby. Sasanduan ko na siya mamaya, at doon na siya matutulog sa kondo. Baka hindi din dito matutulog si Aaron mamaya, dahil pupuntahan niya si Maureen. Baka nagagalit na iyon, at kung ano-ano na ang iniisip tungkol sa asawa, dahil hindi ito umuwi kagabi. Kailangan din niyang makausap ang babae tungkol kay Heather. And for Heather, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, na hiwalay na kami ng kanyang daddy. I love you mommy. I love you too baby ko. Lucinda, ikaw na ang bahala kay Heather. Okay B. Text na lang. Nagpaalam ulit ako kina tita at tito. Tipid ng ngiti at tango naman ang ginawad ko kay Aaron, na hanggang ngayon ay team na nakatingin sa akin. Pag-alis ko ng bahay nila, doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa hotel, kung saan kami magkikita ng kamiting ko. Kahit paano naging panatag naman ang loob ko. Alam kong masaya ang aking anak at hindi ito naboboard, kaya nakapag-focus ako ng husto sa mga bagay na pinunta ko dito sa Manila. Lunch time. Tapos na ang meeting ngunit narito pa din ako. May lumapit kasi sa akin na kakilala. 3 PM pa naman ang next meeting ko, kaya nakipagkumustahan na muna ako. Sabihan mo na lang ako kapag may time ka, para makita mo mismo ang production, para mas maipaliwanag ko sa'yo. He ordered something to drink, while waiting for his meeting. May ka-meeting din siya in 30 minutes. Hinihintay lang niyang dumating. Sige, bago ako umalis ng Manila, I'll text or call you. May 8 araw pa naman kami. Matagagalan kami, dahil madami akong kailangang asikasuhin. Hindi ko naaalalahanin si Heather, na baka mainip dahil occupied siya ngayon, dahil sa family ng daddy niya. Tumawag si Lucinda, kaya nag-excuse muna ako sa kasama ko. Hello B, may nangyari kaya? Baka sumugod si Maureen doon. Jenny, tumawag iyong si Maureen kay Aaron. Napakahina ng kanyang boses. Mukhang nasa labas ito ng opisina ni Aaron, o kaya nasa malapit sa fire exit. Oh, nagtaas ako ng isang kilay. Bumantong hininga siya, para bang na-disappoint ito, dahil nagkamali siya ng hinala. Ayun, sinabi ko lang. Naiinis ako B. Mukhang na-stress si Aaron, pagkatapos nilang mag-usap. Hayaan mo siya B. Wala tayong pakialam sa personal life niya. Basta bantayan mo si Heather. Huwag mong iwaglit sa tingin mo. Baka mamaya biglang sumugod si Maureen. Oo B. Kapag sumugod siya, nakahanda ako. Nako. Tumawa ako. Ilayo mo agad si Heather, kapag nagpunta si Maureen dyan. Sige. Anong oras mo kami sasanduan ni Heather? Oo nga pala, mukhang walang plano na matulog si Heather sa kondo mamayang gabi. Sinabi niya. Tanong ko naman. Hindi naman direktang sinabi, pero parang ganoon na nga. Pinabilan siya ng daddy niya ng mga laruan at mga books. Basahin daw ng daddy niya mamayang gabi. Nasa poko ang aking ulo. Paano iyan ngayon? At saka mukhang hinahanap na si Aaron ng asawa niya. Kausapin ko na lang mamaya si Heather. Sige na, Lucinda. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Bantayan mo ng maigi si Heather. Oo B. Ingat ka dyan. Panay ang hingi ko ng update kay Lucinda sa buong maghapon. Naglalambing siya sa daddy niya. Nakaupo siya sa hita ng daddy niya. Busy si Aaron. Pinatay din yata niya ang kanyang cellphone. Ito ang mensahe kanina ni Lucinda. Tapos na ang meeting ko. Alas 5 na ng hapon. Alas 5:30 din daw ang alis ni na Aaron sa opisina. Pinasabi daw ito ng lalaki, sabi ni Lucinda. Tinatanong niya si Heather tungkol sayo. Umirap ako. Hindi ako interesado, Lucinda. Ikaw naman. Ayaw mo bang maging okay kayo? May chance siya noon na ayusin ang lahat. Pero hindi niya ginamit ang chance na iyon.
Binura ko ang message na dapat i-send ko kay Lucinda. Kunwari deadma na lang ako. Dumaan muna ako sa mall, upang bisitahin ang dalawang food stall na sinimulan ko noon, after kong magtapos ng kolehiyo. Naiilang ako sa mommy at daddy ni Aaron, kaya mamaya na ako pupunta roon. Dahil sa mga nangyari, nahihiya at naiilang ako sa mag-asawa. Tiyak na madami silang mga tanong. Hindi ako komportable na mapag-usapan ang mga iyon. Gusto ko yung maging casual na lang kaming lahat para kay Heather, habang narito kami ng anak ko sa Manila. Nag-text si Lucinda na malapit na daw sila sa mansyon ng mga Lucero. Sumakay na din ako ng taxi, at nagpahatid doon. Ang daming mga laruan na nagkalat sa living room pagdating ko. Nag-shopping daw ang lolo at lola ni Heather. Si Aaron ay nagpabili din daw kanina sa kanilang shopper. Tuwang-tuwa si Heather. At dahil dito mukhang ayaw na niya lalong umuwi sa kondo. Mommy, look oh. Ang dami kong damit at toys. Ngumiti ako. Nag-thank you ka sa lolo at lola mo. Yes mommy. Kay daddy din. Daddy, di ba may binili ka din for mommy? Ano? Naging alanganin ang ngiti ko sa labi. Si Aaron naman ay tila nahihiyang nagkamot ng batok. May dinampot siya sa may gilid na paper bag. Inabot niya ito kay Heather. Ito po, mommy. Kami po pumili ni Daddy. Hindi ko na kailangan pang tingnan ang loob. Alahas ang laman nito. Salamat pero, come on Jenny. Naglapat ng mariin ang aking mga labi. Hindi naman na kasi kailangang pati ako ay bilhan niya. Bamantong hininga ako. Nilapag ang paper bag sa gilid ko. Kapag aalis na ako, hindi ko kukunin. Kunwari nakalimutan ko. Tahimik lang akong nakaupo, habang pinapanood ang mag-ama na naglalaro. Panakanak ang sumasagot sa tanong ni tita, at panakanak ang sumisilip sa mga messages na natatanggap ko. Bago mag-dinner, tinawag ko si Heather. Anak, kailangan na nating umuwi. Magpaalam ka na sa daddy mo. Uuwi tayo sa condo mommy. Hindi tayo matutulog dito. Babalik ka na lang bukas anak. Ihahatid kita ng maaga. Mommy, gusto ko po dito. Gusto ko pong matulog dito. Matulog tayo katabi si daddy. Tumikim si Aaron. Walang kurap na nakatingin sa akin. We need to go home tonight anak. I'm sure hinahanap na ngayon ni Maureen ang daddy mo. Kaso imbes na sumunod, nag-iiyak tuloy. Nagmukha tuloy akong kontrabida dito. Okay, tahan na. You can sleep here tonight. At sa susunod pa na gabi, mommy. I sighed and nod my head. Okay, kung gusto ng daddy mo na dito ka matulog. Bakit naman hindi? Gusto kong umirap nang magsalita si Aaron. Gusto mo na dito ako matulog, di ba daddy? Yes baby, agad namang sagot ni Aaron. Si mommy, tumango na lang ako. Okay, you can stay and sleep here, while we are in Manila. When mommy's work here is done, we will go home na, okay? Okay mommy. Thank you mommy. Hinalikan ko sa pisngi ang anak ko. Tumayo ako at tumingin sa ex-in-laws ko. Aalis na po ako tita, tito. Malungkot silang tumango. Tinignan ko din si Aaron. Ikaw na ang bahala muna kay Heather. He sighed before nodding his head. Ihatid ko na kayo, presente niya. Hindi na. Nakapagpabok na ako ng grab. Ngumiti ako. Siya naman ay sumeryoso ang mukha. Nakatunganga pa si Lucinda, kaya hinhila ko na siya palabas ng bahay. Wait lang. Nakalimutan natin yung regalo ni Aaron sa'yo. Ang gaga talaga. Sinadya ko ngang iniwan eh. Nang marinig ni Aaron ang sinabi ni Lucinda, sa lakas ba naman ng boses ng babae kasi, dinig na dinig ng lahat. Siya na ang kumuha at nag-abot sa akin. Here, salamat, mahina kong sambit. Asar na asar ako na umalis. Kahit nang nasa biyahe na kami. Hindi ka talaga matutulog doon girl. Sinasabi ko sa'yo. At saka halata naman na may feelings pa sa'yo ang ex-husband mo. Hindi ko pinansin si Lucinda. Kung akitin mo kaya at makipagbalikan ka na sa kanya, para na lang kay Heather. Para maulit na naman ang mga nangyari. Hindi na Lucinda. Saka naka-move on na ako. Okay, sana makipagbalikan sa'yo si Aaron. Para naman maging masaya na kayong mag-ina. Masaya naman kami ng anak ko. Oo, pero mas masaya kung kumpleto kayo. Kumpleto pero magulo. Hindi na Lucinda.